Saan galing ang perang pambili mo ng bagong bag? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Ngumisi ang demonyo sa kanyang harapan. Iwinagayway ang resibo. Sa pera para sa gamot ng nanay mo. Isang sampal, isang tulak. Basura ka lang dito. Ngunit isang anino ang humarang. Siya, ang CEO. Anong karapatan mong saktan ang babaeng nagligtas sa pamilya ko? Sa sahig, hindi na luha ang tumulo sa mata ni Margaret, kundi apoy. Paano babangon mula sa abo ang isang pinagkaitan ng lahat? Huwag mong hawakan ang mga gamit ko ng marumi mong kamay, Margaret. Baka pati ang hininga mo, amoy basura at kahirapan. Ang boses ni Katrina ay parang latigo na humahagupit sa pandinig ni Margaret. Matalim at walang pakundangan. Sa loob ng marangyang opisina na amoy mamahaling pabango, tumayo ang dalaga na nakayuko. Mahigpit ang hawak sa basahang gamit niya sa paglilinis. Hindi siya lumingon. Alam niyang ang mga mata ni Katrina ay nakatitig sa kanya nang may pandidiri. Tila ba isa siyang mantsa sa puting dingding na kailangang burahin. Bago pa man ang masakit na salitang yon, nanginginig na ang mga kamay ni Margaret. Sa bulsa ng kanyang kupas na uniforme, nararamdaman niya ang init ng kanyang lumang cellphone na ilang beses nang nag-vibrate kanina. Alam niya kung sino ang tumatawag. Ang kapitbahay nila sa komunidad ng mga informal settlers sa gilid ng Riles. Ang balitang kinatatakutan niya ay dumating na sa pamamagitan ng isang maikling mensahe na nabasa niya bago pumasok sa silid na ito. Margaret, ang nanay Amelia mo, isinugod namin sa ospital. Umubo ng maraming dugo. Habang pinipilit niyang huwag manginig ang kanyang balikat, patuloy siyang nagpunas ng lamesa. Ang bawat hagod ng basahan ay tila pagpiga sa sarili niyang puso. Sa isip niya, ang halaga ng gamot na kailangang bilhin ay mas mahal pa sa 3 buwang sahod niya sa De Villa Tower. Ngunit sa harap ni Katrina, ang pinsan ng makapangyarihang CEO, kailangang manatiling bato ang kanyang mukha. Kailangan niya ang trabahong ito. Kahit na ang kapalit ay ang kanyang dignidad. Narinig mo ba ako? O baka pati ang pandinig mo ay kinalawang na rin gaya ng buhay mo? Muling banat ni Katrina habang hinihimas ang kanyang bagong manicured na mga kuko. Lumabas ka na rito. Nakakasira ka ng mood. Lumabas si Margaret ng walang kibo, dala ang balde at mop. Ang bawat hakbang niya sa makintab na tiles ng hallway ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang katahimikan sa paligid ay nabasag lamang nang makita niya ang isang matandang babae na nakatayo sa tapat ng elevator. Ang suot nito ay isang luma at gusot-gusot na duster. Ang buhok ay tila hindi na isuklay ng ilang araw at ang mga mata ay bakas ang pagkalito. Saan ang daan palabas? Mahinang tanong ng matanda habang patingin-tingin sa paligid na tila isang batang nawawala sa gitna ng kagubatan. Bago pa man makasagot si Margaret, bumukas ang pinto ng opisina ni Katrina. Lumabas ang dalaga at agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay nang makita ang matanda. Ang pandidiri sa kanyang muka ay mas matindi pa kaysa noong kausap niya si Margaret. Security! Bakit may pulubi rito sa floor ko? Sigaw ni Katrina. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, dahilan upang mapatalon sa gulat ang matanda. Ang baho! Hey old woman! Paano ka nakapasok dito? Get out! This is a high-end office. Hindi ito ampunan para sa mga baliw na gaya mo. Ang matanda ay tila mas lalong natakot. Nanginginig ang kanyang mga labi at tila naghahanap ng mapagtataguan. Sa puntong yun, nakalimutan ni Margaret ang kanyang sariling takot. Nakita niya sa mukha ng matanda ang kanyang sariling ina, ang kahinaan, ang pagkalito, at ang kailangang kalinga. Binitawan ni Margaret ang balde. Ang tubig na may halong kemikal ay dahan-dahang kumalat sa sahig, ngunit wala na siyang pakialam. Mabilis siyang lumapit at humarang sa gitna ni Katrina at ng matanda. Ma'am Katrina, pasensya na po. Baka naligaw lang po si Lola. Mahinahong sabi ni Margaret.
Bagaman ang kanyang boses ay may panginginig ng galit. "Huwag mo akong sagutin, Margaret. At huwag mong hawakan yan. Baka may kung anong sakit yan." Diring-diring sabi ni Katrina habang tinatakpan ng kanyang ilong. "Security! Ilabas niyo na ang 2 basurang ito." Ngunit hindi natinag si Margaret. Hinarap niya ang matanda na ngayon ay tahimik nang umiiyak. Kinuha ni Margaret ang malinis na panyo sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang dumi sa pisngi nito. "Lola, huwag na po kayong matakot. Narito po ako. Dadalhin ko po kayo sa ligtas na lugar." Sa gitna ng tensyon, ang malalaking pinto ng executive elevator ay bumukas. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na suit ang lumabas. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig sa hangin sa buong floor. Si Rafael de Villa ang CEO. Ang lalaking ang bawat salita ay batas sa gusaling ito. Agad na nagbago ang anyo ni Katrina. Mula sa pagiging malupit, naging maamo ang kanyang boses. "Rafael, mabuti at dumating ka. Look, itong si Margaret. Nagpasok ng kung sinong pulubi rito sa opisina. Napaka-unprofessional, di ba? Sinasabi ko na sa'yo, hindi dapat tayo nag-i-empleyo ng mga taong walang background check." Tumigil ang mundo ni Margaret. Nakatitig si Rafael sa kanya. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Pagkatapos, inilipat nito ang tingin sa matanda. Nahawak-hawak ni Margaret ang kamay. Walang mabakas na emosyon sa mukha ng CEO, ngunit ang kanyang mga panga ay nagngangalit. Nararamdaman ni Margaret ang bilis ng pintig ng kanyang puso, tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla ng kanyang dibdib. Ang kamay ng matanda na hawak niya ay kasing lamig ng kamatayan. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung mawawalan ba siya ng trabaho o kung makakaabot pa ba siya sa ospital para makita ang kanyang ina. Lumapit si Rafael. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa tiles ay tila hatol ng bitay para kay Margaret. Huminto siya sa harap nila. Ang anino niya ay bumalot sa 2 babaeng tila mga langgam sa harap ng isang higante. "Sino ka?" ang tanong ni Rafael. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. "At anong ginagawa mo sa lola ko?" Ang tanong na yon ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan. Nanigas si Margaret. Ang lola ni Rafael? Ang babaeng itong mukhang pulubi at tinawag na baliw ni Katrina ay ang makapangyarihang si Doña Esperanza? Tumingin si Margaret sa matanda at pagkatapos ay kay Rafael. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng hindi maipaliwanag na tensyon, galit, pangamba, at isang lihim na sakit na tila ngayon lang sumabog. Ang hininga ni Margaret ay tila nagbara sa kanyang lalamunan. Ano ang mangyayari sa kanya ngayon? Paano niya ililigtas ang kanyang ina kung ang tanging pag-asa niya ay nakasalalay sa pamilyang punong-puno ng galit at lihim? Ang tanging narinig na lamang ni Margaret ay ang sarili niyang mahinang tinig sa loob ng kanyang isip. Isang tanong na walang kasiguruhan. Hanggang kailan ko kayang tiisin ang lahat para lang sa isang pagkakataong mabuhay? Magkano ang halaga ng isang buhay kung ang bulsa mo ay walang laman, kundi mga butas ng kahirapan? Ang tanong na yon ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat himaymay ng pagkatao ni Margaret habang mabilis siyang naglalakad palabas ng De Villa Tower. Ang malamig na hangin ng hapon sa labas ng gusali ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy niyang puso. Sa likod niya, naiwan ang kaguluhan sa executive floor. Si Rafael, nakarga ang kanyang lola, at si Katrina na ang boses ay tila isang matalim na kutsilyong pilit pinuputol ang kanyang pag-asa. "Rafael, don't be so naive," ang huling narinig niyang sigaw ni Katrina bago sumara ang pinto ng elevator. Kitang-kita ko kung paano niya hinila si Lola Esperanza. Sineset up niya ang eksenang ito para magmukhang bida. She's a professional gold digger in a janitress uniform. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Margaret habang nakikipagsiksikan siya sa diib. Ang bawat siko ng kapwa pasahero, ang malansang amoy ng usok ng sasakyan,
at ang ingay ng kalsada ay tila mga dagok na nagpapapaalala sa kanya kung saan siya lulugar. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang tanging nagagawa niya ay ang mariing pagpikit at ang pagyakap sa kanyang luma at kupas na bag. Sa loob ng marangyang opisina ni Rafael, ang katahimikan ay mabigat pa sa semento. Inihiga ni Rafael ang kanyang lola sa malambot na sofa. Ang matanda ay tila isang tuyong dahon, marupok at madaling mabasag. Sa bawat paghinga ni Doña Esperanza, nararamdaman ni Rafael ang bigat ng kanyang sariling pagkukulang. Masyado siyang naging abala sa mga merger at acquisitions, sa mga stock market at profit margins, nakalimutan niyang ang tanging yaman na may buhay sa kanyang mundo ay unti-unti nang naglalaho ang alaala. I need to talk to that woman, mahinang sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Bakit pa pinsan? Mabilis na sabat ni Katrina habang naglalakad, pabalik-pabalik sa harap niya. Huwag mong hayaang lokohin ka ng mga luha ng isang hampas lupa. Alam mo naman ang mga tao sa paligid natin. Lahat ay gustong makakuha ng piraso ng Divilla. Imbestigahan mo ang background niya. Sigurado ako, may itinatago yan. Tumingin si Rafael sa kanyang pinsan. Pagkatapos ay sa pintong nilabasan ni Margaret. Ang imahe ng dalagang nakaluhod sa sahig, dahan-dahang pinupunasan ang mukha ng kanyang lola nang may tunay na malasakit, ay ayaw maalis sa kanyang isipan. Ngunit sa mundong kinalakihan niya, ang tiwala ay isang marangyang bagay na hindi basta-basta ibinibigay. Samantala, sa isang masikip at amoy gamot na ward ng pampublikong ospital, naratnan ni Margaret ang kanyang ina. Si Amelia ay nakahiga sa isang manipis na katre, ang mukha ay kasing puti ng mga kumot na nakapaligid sa kanya. Ang tunog ng oxygen tank na naglalabas ng hangin ay ang tanging musika sa silid na yon, isang tunog na nagpapaalala na ang bawat hininga ay may katumbas na halaga. Margaret! Mahinang tawag ng kanyang ina. Ang boses ay tila isang bulong na nanggagaling sa malayo. Nay, nandito na ako. Huwag na po kayong magsalita. Sagot ni Margaret, habang hinahawakan ng malamig at nangangalirang na kamay ng ina. Ang bawat patak ng luha na pilit niyang pinipigilan ay tila mga maliliit na bato na bumabara sa kanyang lalamunan. Lumapit ang doktor. Ang mukha ay bakasang pagod at ang kawalan ng magandang balita. Kailangan siyang operahan sa lalong madaling panahon, Margaret. May namumuong bara sa kanyang baga. Ang operasyon ay aabot ng 200,000 piso. Wala pa roon ang mga gamot at confinement fee. 200,000 piso. Para kay Margaret, ang halagang iyon ay tila isang bundok na kailanman ay hindi niya kayang akyatin. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang sahod niya ay sapat lamang para sa pagkain at upa. Ang kanyang mga pangarap ay tila mga bula na isa-isang pumuputok sa harap ng malupit na katotohanan. Lumabas siya ng ward at naupo sa isang bakanting bangko sa hallway ng ospital. Ang mga tao sa paligid niya ay may kani-kaniyang kwento ng pighati. Ngunit sa sandaling iyon, ang nararamdaman ni Margaret ay isang kakaibang uri ng pag-iisa. Inilabas niya ang kanyang cellphone, umaasang may magandang balita mula sa kanyang kaibigang si Bessie. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang email mula sa Human Resources Department ng Davila Tower. Subject: Notice of Immediate Suspension and Investigation. Dear Miss Margaret Santos, in view of the recent incident involving a member of the Davila family and the reported violation of company protocols, you are hereby placed under preventive suspension effective immediately, pending a full investigation into your alleged misconduct and unauthorized entry of unauthorized personnel in the executive premises. Nalaglag ang cellphone mula sa mga kamay ni Margaret. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang pag-asa. Nawala na siya ng trabaho. Ang tanging paraan niya para mabuhay ang kanyang ina ay kinuha sa kanya sa isang iglap.
Sa gitna ng kadiliman ng hallway, isang anino ang tumayo sa kanyang harapan. Isang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Ang presensya ay tila isang banyagang elemento sa gitna ng karukhaan ng ospital. Inangat ni Margaret ang kanyang paningin. Ang mga mata ni Rafael de Villa ay nakatitig sa kanya. Hindi na kasing lamig ng kanina, kundi puno ng isang uri ng pagtataka at hindi maipaliwanag na tensyon. Nandito ka pala, mahinang sabi ni Rafael. Hindi nakasagot si Margaret. Ang kanyang puso ay tila isang basong puno na ng tubig na sa isang maling galaw ay apaw at babaha ng lahat ng sakit na kanyang kinikimkim. Sinusundan niyo ba ako? Ang tanging naisambit ni Margaret. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagkapagod. Gusto niyo ba akong saktan dahil sa ginawa ko sa lola niyo? O gusto niyo lang makita kung gaano kabasura ang buhay ng isang taong gaya ko? Tumahimik si Rafael. Ang bawat segundo ng kanilang pagtititigan ay tila isang taon ng hindi pagkakaunawaan. Sa loob ng bulsa ni Rafael, hawak niya ang isang lumang litrato na nakita niya sa gamit ng kanyang lola. Isang litrato ng isang babaeng kamukhang-kamukha ng ina ni Margaret. Anong itinatago mo, Margaret? Ang tanong ni Rafael, habang ang anino ng kuryosidad ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas malalim. At sino si Amelia sa buhay ng lola ko? Sa loob ng ward, muling umubo ng malakas ang ina ni Margaret. Ang tunog na yon ay tila isang babala, isang orasan na mabilis na tumatakbo patungo sa isang wakas na hindi pa handang harapin ni Margaret. Huwag ka nang magmalinis, Margaret. Sa mundong ito, ang mga tulad mo ay parang alikabok. Madaling ihipan, madaling tapakan, at lalong madaling palitan. Ang mga salitang yon ni Tita Imelda ay tila mga patak ng asido na dahan-dahang gumuguhit sa dangal ni Margaret habang nakaupo siya sa gitna ng malamig at malawak na boardroom ng De Villa Tower. Ang aircon sa silid ay naglalabas ng hangin na kasing lamig ng hininga ng kamatayan. Tila ba pinatitigas nito ang bawat luhang pilit na ibinabaon ni Margaret sa kanyang mga mata. Sa harap niya, nakahanay ang mga opisyal ng Human Resources, mga taong ang muka ay tila mga pader na walang pintuan, bingi sa katotohanan, bulag sa katarungan. Bago pa man magsimula ang paghuhusgang ito, ang puso ni Margaret ay lupaypay na mula sa ospital. Ang imahe ng kanyang inang si Amelia na nahihirapang huminga ay ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang manatiling nakatayo. Ngunit sa bawat sandaling lumilipas sa silid na ito, tila unti-unti siyang nauubusan ng hangin. Hawak niya sa ilalim ng lamesa ang kanyang sariling mga daliri. Pinipiga ang mga ito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko, sa pag-asang ang pisikal na sakit ay makakagambala sa hapdi ng kanyang kalooban. Diyos ko, Imelda, huwag mo namang masyadong takutin ang bata. Wika ni Katrina na may kasamang mapait ng ngisi habang dahan-dahang humihigop ng mainit na tsa. Baka sabihin nila, masyado tayong malupit sa mga less fortunate. Bumukas ang pinto at pumasok si Tita Imelda, ang ina ni Katrina. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng mamahaling sapatos na tumatama sa sahig. Isang ritmo na tila nagmamarka ng kanyang kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang perlas na kwintas na tila sumasakal sa kanyang leeg. Ngunit ang kanyang mga mata, ang tunay na nakamamatay, mapanuri, mapang-api, at puno ng lihim na galit. Hindi naman sa malupit ako, Hija. Simula ni Imelda. Ang boses ay malambot, ngunit may talim ng isang balisong. Ang gusto ko lang ay protektahan ang dangal ng pamilya, De Villa. Alam mo naman ang mga tulad niyan, Margaret. Kapag ang tiyan ay kumakalam, ang isip ay natututong gumawa ng kwento. Sasabihin na naligaw ang matanda, sasabihin na tinulungan lang, pero ang totoo, gusto lang makakuha ng loob para sa pabuya. Hindi ba ganoon naman talaga kayong mga mahihirap? Gagawin ang lahat para sa mabilis na pera? Hindi po totoo yan, ma'am.
Sa wakas ay nakapagsalita si Margaret. Ang kanyang tinig ay gumaralgal, ngunit hindi sumuko. Wala po akong hinihinging kahit ano. Ang tanging hangad ko lang po ay makatulong dahil nakita ko po ang pagkalito sa mga mata ni Lola Esperanza. Tumawa si Imelda, isang tawang walang kagalakan. Lola Esperanza. Ang lakas naman ng loob mong tawagin siyang Lola. Isang hamak na janitress, gustong makipagpamilya sa mga De Villa. Ang kapal din ng mukha mo, ano? Baka nakakalimutan mo kung nasaan ka. Isang maling galaw ko lang. Sisiguraduhin kong kahit sa kalsada ay wala kang mapapasukang trabaho. Lumingon si Imelda sa isang malaking portrait na nakasabit sa dingding. Ang larawan ng pamilya De Villa noong bata pa si Rafael. Ang kanyang mga mata ay panandaliang nag-apoy sa galit nang dumapo ang tingin niya sa mukha ni Esperanza sa larawan. Isang emosyong mabilis din niyang itinago sa likod ng isang plastik na ngiti. Sa labas ng gusali, matapos ang ilang oras na paggigisa, lumabas si Margaret na tila isang lantang gulay. Ang hatol, preventive suspension, nang walang sahod habang isinasagawa ang investigasyon. Ang bawat sentimo na inaasahan niya para sa operasyon ng kanyang ina ay tila naglaho na parang usok. Margaret! Tawag ng isang pamilyar na boses. Si Bessie, ang kanyang kaibigang tindera sa labas, ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Hawak nito ang isang supot na papel na may bakas ng mantika. Kain ka muna. Kanina pa kitang hinihintay. Alam kong hindi ka pa nag-aalmusal dahil sa pagmamadali mo sa ospital. Binuksan ni Bessie ang supot. Isang mainit na pandesal na may palaman na itlog ang bumungad kay Margaret. Sa gitna ng lahat ng panlalait na natanggap niya sa loob ng boardroom, ang simpleng init ng tinapay na ito ang nagpaiyak sa kanya. Hindi siya umiyak sa harap ni Imelda, ngunit sa harap ng kabutihan ni Bessie, ang kanyang mga depensa ay gumuho. Salamat, Bessie, bulong ni Margaret habang kinakagat ang tinapay na tila yun na ang huling pagkain sa mundo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, ha? Ang Diyos ay hindi natutulog, pag-aalo ni Bessie. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag sa kanilang pag-uusap nang lumapit ang head ng HR. Dala ang isang dokumento na tila isang hatol ng bitay. Miss Santos, may bagong direktiba mula sa itaas, sabi ng lalaki, hindi man lang makatingin ng diretso sa mga mata ni Margaret. Masyadong malaki ang naging pinsala ng insidenteng ito sa reputasyon ng kumpanya. Binibigyan ka namin ng dalawang pagpipilian. Mag-resign ka ng kusa at bibigyan ka namin ng maliit na separation pay para sa nanay mo. O itutuloy namin ang kasong gross misconduct laban sa'yo at sisiguraduhin naming mabubulok ka sa demanda. Napatigil ang pagnguya ni Margaret. Ang pandesal sa kanyang bibig ay tila naging abo. Sa kabilang dulo ng linya, sa kanyang bulsa, tumutunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Tatanggapiin ba niya ang pera kapalit ng kanyang dangal upang maligtas ang kanyang ina? O ipaglalaban niya ang katotohanan habang pinapanood na unti-unting namamatay ang tanging taong nagmamahal sa kanya? Ang hangin sa paligid ay tila tumigil sa pag-ikot habang naghihintay ang mundo sa kanyang sagot. Sa itaas na palapag, mula sa bintana ng kanyang opisina, nakatingin si Rafael pababa sa dalawang babaeng mukhang mga tuldok. Sa malawak na kalsada, ang kanyang isip ay puno ng mga katanungang wala pang kasagutan. Bakit ka pa bumalik? Hindi ba malinaw ang utos sa'yo? Ang mga basurang gaya mo ay hindi na dapat humahakbang pa sa loob ng gusaling ito. Ang matalim na boses ni Katrina ay sumalubong kay Margaret sa gilid ng service entrance ng De Villa Tower. Hindi pa man nakakatapak ang dalaga sa loob. Ang bawat salita ay tila isang sampal na nagpula sa kanyang pisngi. Narito siya para ibalik ang kanyang susi at kunin ang ilang gamit sa kanyang locker matapos ang naging desisyon ng HR. Ngunit tila pati ang huling pagkakataong ito ay nais ipagkait sa kanya. Humigpit ang hawak ni Margaret
Sa strap ng kanyang bag, sa kanyang lalamunan, may namumuong bara na tila isang tinik na ayaw malunod. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang kirot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang inang si Amelia na naiwan sa ospital, naghihintay ng himala na tila ayaw dumating. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na nanunuot na sa kanyang mga buto. Ibibigay ko lang po ang susi, ma'am. Mahinang tugon ni Margaret, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa sahig. At kukunin ko lang po ang mga personal kong gamit. Pagkatapos noon, hindi niyo na po ako makikita. Mabuti naman, pagtataray ni Katrina, sabay talikod at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang sapatos ay tila isang mabilis na martilyo sa katahimikan ng pasilyo. Habang naglalakad si Margaret patungo sa locker room, nadaanan niya ang garden sa gilid ng lobby. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nakita niya si Doña Esperanza. Nakaupo ang matanda sa isang bench, mag-isa, at muling bakas sa kanyang mukha ang ulap ng pagkalito. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa malayo. Tila may hinahanap na hindi niya matandaan kung ano. Hindi nakatiis si Margaret. Sa kabila ng lahat ng banta ni Imelda at Katrina, nanaig ang pintig ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay maingat upang hindi magulat ang matanda. Lola Esperanza, mahinang tawag ni Margaret. Tumingin ang matanda sa kanya. Sa isang sandali, tila nahawi ang hamog sa mga mata ni Doña Esperanza. Ngumiti ito ng bahagya. Isang nangiting tila pagkilala sa isang matagal ng kaibigan. Nandyan ka na pala, Amelia, bulong ng matanda. Hindi na itinuwid ni Margaret ang pagkakamali. Alam niyang sa mundo ng matanda, siya ay isang alaala ng nakaraan. Lumuhod si Margaret sa harap ng matanda. Kinuha niya ang kanang kamay nito. Naramdaman ang lambot at kulubot ng balat na tila isang lumang pahina ng kasaysayan. Iniyuko ni Margaret ang kanyang ulo at dahan-dahang idinampi ang likod ng kamay ng matanda sa kanyang sariling noo. Isang pagmamano, isang banal na kilos ng paggalang na itinanim sa kanyang puso mula noong bata pa siya. Sa sandaling iyon, sa loob ng katahimikan ng garden, tila tumigil ang mundo. Ang init ng kamay ng matanda ay tila isang basbas na nagbigay ng pansamantalang kapayapaan sa naguguluhan niyang isip. Hindi niya alam na mula sa balkonahe ng ikalawang palapag, nakatayo si Rafael. Nakasandal ang CEO sa rehas, nakamasid sa bawat galaw ni Margaret. Nakita niya ang pagluhod ng dalaga, ang pagyuko ng ulo, at ang taimtim na paggalang sa kanyang lola. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng yelo, at hinala, ay tila unting natutunaw. Walang sino man sa kumpanyang ito, maging si Katrina, ang nakagawaan ng ganoong klaseng kilos para sa kanyang lola nang walang kamera o nanonood. Ngunit si Margaret, sa gitna ng kanyang sariling pagbagsak, ay nagawa pang magbigay ng karangalan sa iba. Sino ka ba talaga, Margaret? Ang tanong ni Rafael sa kanyang sarili. Ang bawat hibla ng kanyang pagdududa ay tila unting napapalitan ng isang kakaibang uri ng kuryosidad. Isang kuryosidad na may halong pagsisisi. Lumipas ang oras. Gabi na nang matapos si Margaret sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Bit-bit ang isang maliit na karton. Lumabas siya sa main gate ng De Villa Tower. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Maliliit na butil na tila mga luha mula sa langit. Naglakad siya patungo sa sakayan ng bus. Ngunit sa layo ng kanyang iniisip, hindi niya napansin ang oras. Ang huling biyahe ng bus patungo sa kanilang lugar ay lumipas na. Iniwan siyang mag-isa sa ilalim ng waiting shed. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng waiting shed ay tila isang malungkot na ritmo. Walang sasakyan, walang tao, kundi ang lamig na unting nanunuot sa kanyang manipis na damit. Niyakap ni Margaret ang karton ng kanyang mga gamit, ang kanyang tanging depensa laban sa madilim na gabi. Isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan.
Ang liwanag ng headlights nito ay tila isang pag-asa sa gitna ng kadiliman. Bumukas ang bintana sa gilid ng driver at doon ay tumambad ang mukha ni Rafael de Villa. "Gabi na. Bakit andito ka pa?" Tanong ni Rafael. Ang boses ay wala ng talim, kundi isang uri ng pag-aalala na hindi niya kayang itago. "Nakaalis na po ang huling bus, sir." Mahinang sagot ni Margaret habang pilit na itinatago ang kanyang panginginig. Tumingin si Rafael sa malakas na ulan. Pagkatapos ay sa kartong hawak ni Margaret. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nabasag lamang ng tunog ng ulan at ng banayad na pag-andar ng makina ng sasakyan. "Sakay na!" Maikling utos ni Rafael. "Ihahatid na kita." Napatigil si Margaret. Ang alok na yon ay tila isang panaginip na hindi niya kayang paniwalaan. "Wag na po, sir. Nakakahiya po sa inyo. Baka makita pa tayo ni Ma'am Katrina." "Hindi ko tinatanong ang opinyon ni Katrina." Putol ni Rafael sa kanyang sinasabi. "Sakay na, Margaret. Bago ka pa magkasakit at mas lalong lumala ang problema ng nanay mo sa ospital." Sa pagbanggit ni Rafael sa kanyang ina, tila nawalan ng lakas si Margaret na tumanggi. Dahan-dahan siyang sumakay sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling leather at ang init ng heater ay tila isang yakap na kailanman ay hindi niya inakalang mararanan. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa De Villa Tower, isang tanong ang pumasok sa isip ni Margaret. Ano ang nakita niya sa akin sa garden kanina? At bakit tila nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan naming dalawa? Sa loob ng sasakyan, habang nakatingin si Rafael sa kalsada, naramdaman niya ang bigat ng lihim na itinatago ng kanyang pamilya. Isang lihim na tila may kinalaman sa babaeng nasa tabi niya ngayon. "Dito na po ako, sir. Baka hindi na po makapasok ang sasakyan niyo sa susunod na kanto dahil masyado nang makitid ang daan." Ang boses ni Margaret ay halos bulong na lamang sa loob ng tahimik na sasakyan ni Rafael. Ang bawat salita niya ay tila isang paalala ng malawak na bangin sa pagitan ng kanilang mga mundo. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ginagawang maputik ang kalsadang puno ng mga lubak at nakatambak na basura. Ang mga ilaw mula sa poste ay aandap-andap, tila mga pag-asang naghihingalo sa gitna ng dilim. Hinigpitan ni Margaret ang hawak sa kanyang karton ng mga gamit. Nararamdaman niya ang init ng leather na upuan ng sasakyan, isang karangyaan na tila hindi nararapat sa isang taong ang tanging uwi ang bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Nahihiya siyang lumingon kay Rafael. Alam niyang sa mga mata nito, ang lugar na kinalakihan niya ay isang maruming sulok ng mundo na hindi dapat pinupuntahan ng mga tulad niya. "Hihintayin kitang makapasok sa loob." Maikling tugon ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa madilim na eskinita sa harap nila. "Wag na po, sir. Baka mapadaan pa ang mga tambay. Hindi po ligtas ang sasakyan niyo rito." Pagpupumilit ni Margaret habang binubuksan ang pinto. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay hudyat ng muling pagsalubong niya sa malupit na realidad. Paglabas niya, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin at basang lupa, isang matinding kaibahan sa init sa loob ng sasakyan ni Rafael. Pinanood ni Rafael ang bawat hakbang ni Margaret. Ang anino ng dalaga ay tila nilalamon ng kadiliman habang maingat nitong iniiwasan ang mga puddles ng maduming tubig. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Rafael ang isang uri ng kirot sa kanyang dibdib na hindi dulot ng stress sa trabaho. Ito ay ang kirot ng pagkakaroon ng lahat ng bagay habang ang taong nasa harap niya ay wala, kahit anino ng seguridad. Samantala, sa isang marangyang subdivision, nakaupo si Tita Imelda sa kanyang beranda. Hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakikipag-usap sa telepono. "Siguraduhin mong hindi na siya makakabalik sa kumpanya," utos ni Imelda. Ang boses ay puno ng kamandag. "Hindi sapat na sinuspinde siya. Kailangan nating mahanap ang paraan para mapalayo siya kay Rafael. Alam mo naman ang pinsan mo,
Masyadong mapuso kapag ang konsensya ang pinapairal. At ang matandang esperansa na yan, kailangan na nating lagyan ng mas mahigpit na bantay. Baka kung ano pang maalala. Sa kabilang dulo ng linya, maririnig ang mahinang tawa ni Katrina. Huwag kayong mag-alala, ma. May plano na ako. Sisiguraduhin kong pati ang sarili niyang mga kapitbahay ay kamumuhian siya. Bumalik ang eksena kay Margaret. Pagdating niya sa kanilang pintuan, ang tanging naririnig niya ay ang ritmo ng ulan sa yero. Madilim ang loob ng kanilang maliit na bahay. Sa pagbukas niya ng ilaw, ang bawat sulok ay tila nagsasabi ng kanilang kahirapan. Agad siyang nagtungo sa ilalim ng kanilang katre, kung saan nakatago ang isang lumang lata ng biskwit, ang kanyang munting bangko na naglalaman ng lahat ng kanyang naipon para sa operasyon ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang hinila ang lata, ngunit ang bigat nito ay tila nagbago. Nang buksan niya ang takip, ang tanging nakita niya ay ang kawalan. Ang mga tupi-tuping pera na pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon, ang mga barya na tila mga butil ng kanyang pawis at dugo, ay wala na. Ang bawat sentimo na kailangan para sa buhay ng kanyang ina ay naglaho na parang bula. Nalaglag ang lata sa sahig, lumikha ng isang tunog, na tila huling hininga ng kanyang pag-asa. Napaluhod si Margaret sa malamig na semento. Ang kanyang mga mata ay dilat, ngunit walang luhang lumabas. Ang sakit ay masyadong malalim para sa simpleng pag-iyak. Sino ang gagawa nito sa kanya? Sino ang kukuha sa tanging pag-asa ng isang taong wala na ngang matakbuhan? Sa labas, sa di kalayuan, nakita niya ang isang pamilyar na anino na mabilis na tumatakbo palayo sa ilalim ng ulan. Isang anino na alam niyang matagal na siyang pinagmamasdan. Sa loob ng kanyang sasakyan, paalis na sana si Rafael nang makita niya ang pagbukas ng pinto ni Margaret at ang biglang paglabas nito sa ulanan. Tila isang taong nawawala sa sariling kaisipan. Ang hitsura ni Margaret ay puno ng matinding pighati. Isang anyo na tila ba ang buong mundo ay bumagsak sa kanyang balikat sa loob lamang ng ilang minuto. Bumaba si Rafael sa sasakyan, binaliwala ang ulan na mabilis na bumabasa sa kanyang mamahaling suit. "Margaret, anong nangyari?" Sigaw niya sa gitna ng ingay ng panahon. Hinarap siya ni Margaret, ang kanyang mukha ay basa ng ulan at ng mga luhang sa wakas ay bumuhos na rin. "Wala na, sir. Wala na ang pera para kay nanay. Ninakaw nila ang huling pag-asa ko." Sa sandaling iyon, ang kidlat ay gumuhit sa langit. Nagbibigay ng panandali ang liwanag sa mukha ni Margaret na bakas ang sukdulang kawalan. Isang tanong ang nag-echo sa isip ni Rafael. Sino ang may kakayahang manakit ng ganito sa isang taong wala ng kalaban-laban? Huling babala na ito, Margaret. Kapag hindi ka nakapagbayad ng deposito bago mag-alas 10 ng umaga, kailangan na nating ilipat ang nanay mo sa ward na walang sapat na kagamitan. Alam mo naman ang sitwasyon dito sa ospital, marami ang naghihintay ng kama. Ang boses ng billing clerk ay walang bahid ng awa. Kasing lamig ng puting tiles sa pasilyo ng ospital. Sa harap ng salaming bintana, nakatayo si Margaret na tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog sa paligid, bakas ng gabing walang tulog at pusong walang tigil sa pagtangis. Hawak niya ang kanyang pitaka na ang tanging laman ay ilang barya at ang resibo ng kanyang huling sahod na hindi man lang sapat para sa isang araw na gamot ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinihimas ang gilid ng kanyang braso. Nararamdaman niya ang hapdi ng bawat hininga. Tila ba ang hangin sa ospital ay may halong bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng oras na mabilis na lumilipas. Isang orasan na hindi tumitigil para sa mga taong walang pera. "Ma'am, parang awa niyo na po. Nanakawan po ako kagabi." Bulong ni Margaret, ang kanyang tinig ay tila isang naghihingalong kandila sa gitna ng bagyo. "Bigyan niyo lang po ako ng kahit 2 araw pa. Gagawa po ako ng paraan. Maghahanap po ako ng mahihiraman." "Lahat naman kayo. Yan ang sinasabi.
Sagot ng clerk nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Patuloy ang mabilis na tunog ng pagpindot sa keyboard ng computer na tila bawat letra ay isang pako sa krus ni Margaret. Policy is policy, Miss Santos. Hindi kami pwedeng magbigay ng exception. Lumayo si Margaret sa bintana. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang direksyon. Sa labas ng ospital, sa ilalim ng isang madilim na puno, naghihintay ang huling baraha na ayaw niya sanang gamitin. Si Mang Domeng, ang kilalang 5 hanggang 6 sa kanilang lugar na ang interes ay mas mataas pa sa langit at ang paniningil ay mas malupit pa sa impyerno. Sigurado ka na ba rito, Margaret? Tanong ni Mang Domeng habang hinihit-hit ang kanyang sigarilyo. Ang usok nito ay humahalo sa maduming hangin. Alam mo ang usapan, kapag hindi ka nakabayad sa itinakdang petsa, hindi lang pera ang kukunin ko sa iyo. Alam mo kung anong kapalit ng utang na loob na ito. Tiningnan ni Margaret ang papel na hawak ng lalaki. Isang kontrata na tila ba ibinibenta na niya ang kanyang kaluluwa para sa buhay ng kanyang ina. Sa sandaling ididikit na niya ang panulat sa papel, isang boses ang bumasag sa katahimikan ng kanyang desperasyon. Huwag mong gawin yan. Napatigil si Margaret. Sa kanyang likuran, nakatayo si Rafael. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay nakaparada sa gilid ng kalsada. Isang matalim na kaibahan sa paligid na puno ng dumi at kahirapan. Ang CEO ay mabilis na lumapit. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa papel na hawak ni Margaret. Sir Rafael, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Margaret habang pilit na itinatago ang papel sa kanyang likuran. Sinundan kita mula sa bahay niyo. Alam kong hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha ang perang kailangan mo, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Tumingin siya kay Mang Domeng nang may talim na nagpaatras sa lalaki. Umalis ka na rito bago ko patawagin ang mga pulis para sa ilegal na pagpapautang mo. Nang makaalis si Mang Domeng, hinarap ni Rafael si Margaret. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglalaho, ngunit ang pader ng dangal ni Margaret ay nananatiling matayog. Huwag niyo po akong kaawaan, sir. Hindi ko kailangan ng limos. Matigas na sabi ni Margaret. Bagaman ang kanyang mga mata ay muling nagbabadyang maluha. Hindi ito limos, Margaret. Ito ay utang na loob ng pamilya ko sa iyo dahil sa pag-aalaga mo kay Lola Esperanza. Sagot ni Rafael. Pumunta ka na sa billing. Ang De Villa Foundation ay naglabas na ng pondo para sa lahat ng gastusin ng nanay mo. Mula sa operasyon hanggang sa recovery, bayad na ang lahat. Napatigil ang mundo ni Margaret. Ang bigat na dinadala niya sa loob ng maraming linggo ay tila biglang nawala. Ngunit pinalitan ito ng isang uri ng takot. Ang utang na loob sa isang katulad ni Rafael ay mas mabigat pa sa anumang halaga ng pera. Bakit niyo po ginagawa ito? Pagkatapos ng lahat ng sinabi ni Ma'am Katrina at ni Tita Imelda. Dahil nakita ko kung paano mo tiningnan ang lola ko sa garden, mahinang sabi ni Rafael, ang kanyang kamay ay bahagyang dumapo sa balikat ni Margaret, isang hawak na puno ng init at proteksyon. Dahil sa mundong ito ng mga kasinungalingan, ikaw lang ang nakita kong totoo. Dahan-dahang naglakad si Margaret pabalik sa billing counter, ang bawat hakbang niya ay tila lumulutang. Nang makarating siya sa bintana, ang clerk na kanina ay napakasungit ay biglang ngumiti ng matamis sa kanya. Miss Santos, okay na po ang lahat. Na-clear na po ang account ni Mrs. Amelia Santos. Pwede na po siyang ihanda para sa operasyon bukas ng umaga. Sa kabila ng saya, isang katanungan ang bumabagabag sa isip ni Margaret habang nakatingin siya kay Rafael na nakatayo sa labas ng pintuan ng ospital. Bakit ang isang makapangyarihang lalaki na gaya niya ay mag-aaksaya ng panahon sa isang hamak na janitress? Mayroon ba itong kinalaman sa Amelia na tinatawag ng kanyang lola? Ang katanungang iyon ay tila isang mitya na uentunting nagliliyab nang makatanggap si Margaret ng isang text
mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang masyadong magalak sa tulong ni Rafael. Ang perang pambayad sa ospital ay galing sa pondong dapat ay para sa lola niya. Kapag nalaman ito ng board, hindi lang ikaw ang babagsak, kundi pati ang lalaking inaakala mong nagligtas sa'yo. Nanginig ang kamay ni Margaret habang binabasa ang mensahe. Ang kaligayahan niya ay biglang napalitan ng isang matinding kaba. Sino ang nagpadala nito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Katrina para lamang sirain ang buhay niya at ang reputasyon ni Rafael? Ang pag-ibig ba ay sapat na pambayad sa utang? O ito ba ay isa lamang panibagong pasanin na lalong maglulubog sa atin sa hirap? Ang tanong na yon ay tila isang piping saksi sa bawat paghinga ni Margaret habang naglalakad siya sa malawak at makintab na lobby ng De Villa Tower. Matapos ang ilang araw na pagkakasuspinde, muli siyang pinabalik sa trabaho, hindi na bilang isang janitress sa lahat ng floor, kundi bilang isang personal na assistant sa executive floor, sa ilalim ng direktang utos ni Rafael. Ang bawat hakbang niya sa mamahaling carpet ay tila pagtataksil sa kanyang sariling mundo. Nararamdaman niya ang mga mata ng kanyang mga dating kasamahan na nakatitig sa kanya, ang mga bulong na kasing talim ng mga karayom na tumutusok sa kanyang likuran. Tingnan mo siya. Akala mo kung sinong linta na nakakapit sa CEO. Ang isa sa mga narinig niyang bulong, na tila hanging dumaan ngunit nag-iwan ng hapdi. Hinigpitan ni Margaret ang hawak sa kanyang daladalang folder. Sa loob ng kanyang dibdib, ang kaba ay humahalo sa isang uri ng ligaya na pilit niyang itinatago. Sa bawat oras na makikita niya si Rafael, ang kanyang puso ay naglulunsad ng isang mabilis na ritmo, isang awit na hindi niya dapat kantahin. Alam niyang ang bawat sulyap ng lalaki ay may katumbas na panganib, ngunit hindi niya mapigilan ang sariling tumingin pabalik. Sa loob ng opisina ni Rafael, ang hangin ay amoy kape at lumang libro. Nakatayo ang CEO sa tapat ng malaking bintana, nakatingin sa malayo. Nang pumasok si Margaret, dahan-dahan itong lumingon. Ang sulyap ni Rafael ay tila isang hawla na bumalot sa kanya, mainit at puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Nandito ka na pala, mahinang sabi ni Rafael. Lumapit ito sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglalaho hanggang sa maramdaman ni Margaret ang init ng hininga nito sa kanyang noo. Kumusta ang nanay mo? Maayos na po siya, sir. Salamat po sa lahat. Tugon ni Margaret, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Rafael dahil natatakot siyang makita nito ang katotohanang nakasulat sa kanyang sariling mga mata. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang sarili nilang mga hininga. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay, tila balak na ayusin ang isang hibla ng buhok na humarang sa mukha ni Margaret. Ang haplos ng kanyang mga daliri sa balat ng dalaga ay tila isang kuryenteng gumuhit sa buong katawan ni Margaret. Ngunit ang kilig na yon ay biglang naputol nang bumukas ang pinto nang walang babala. Pumasok si Katrina. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng kanyang lipstick sa tindi ng galit. So totoo nga ang mga chismis. Ginagawa mo ng motel ang opisina mo, Rafael. Agad na lumayo si Margaret. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa hiya. Ang bawat salita ni Katrina ay tila isang malakas na tunog ng kampana na nagising sa kanya mula sa isang magandang panaginip. Lumabas ka muna, Margaret, utos ni Rafael. Ang boses ay matigas at puno ng babala para kay Katrina. Habang naglalakad si Margaret patungo sa pantry upang kumuha ng tubig, hindi niya napansin na sumunod sa kanya si Katrina. Ang tunog ng mabilis na paglakad ni Katrina sa tiles ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Pagpasok ni Margaret sa pantry, agad siyang hinarap ng pinsan ni Rafael. Akala mo ba, dahil binayaran ni Rafael ang ospital ng nanay mo, ay parte ka na ng pamilyang ito? Simula ni Katrina, ang boses ay puno ng puot.
Isa ka lang laruan, Margaret, isang distraction. Kapag nagsawa na siya sa'yo, itatapon ka rin niya sa basurang pinanggalingan mo. Wala po akong ginagawang masama, Ma'am Katrina. Mahinahong sagot ni Margaret. Bagaman ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa ilalim ng lamesa. Nagpapasalamat lang po ako sa tulong niya. Pasalamat? O pangaakit? Pangungutya ni Katrina. Lumapit siya sa coffee maker kung saan may bagong timplang mainit na kape. Masyado kang ambisyosa. At ang mga ambisyosang gaya mo, kailangang maturuan ng leksyon. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Katrina ang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay sumasayaw sa hangin, isang babala ng panganib. Bago pa man makailag si Margaret, sinadya ni Katrina na sagiin ang braso ng dalaga habang pilit na ibinubuhos ang mainit na likido. Ang tunog ng tasa na tumatama sa sahig at nababasag sa maliliit na piraso ay tila hudyat ng isang digmaan. Ang mainit na kape ay tumapon sa kamay at braso ni Margaret. Ang hapdi ay agad na gumuhit sa kanyang balat. Tila ba may libu-libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanya. Napakapit si Margaret sa gilid ng sink. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sakit. Ngunit pilit niyang kinagat ang kanyang labi upang hindi makagawa ng anumang ingay. "Oops, my bad," sabi ni Katrina nang may mapait ng ngiti habang tinitingnan ang nabasag na tasa sa sahig. Ganyan talaga. Kapag humaharang ang basura sa dinadaanan ko, naliligaw ang mga bagay sa tamang pwesto nila. Sa pintuan ng pantry, nakatayo si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa basag na tasa, sa natapong kape, at sa nanginginig na kamay ni Margaret na unti-unti nang namamaga at nagpupula. Ang katahimikan ni Rafael ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Lumapit si Rafael, hindi kay Katrina, kundi kay Margaret. Hinawakan niya ang nasugatang kamay ng dalaga nang may pag-iingat na tila ba ito ay gawa sa mamahaling kristal. Ang bawat paghinga ni Rafael ay nararamdaman ni Margaret, puno ng nagngangalit na galit na pilit nitong kinokontrol. "Katrina," mahinang sabi ni Rafael, ngunit ang boses niya ay tila isang dagundong ng paparating na lindol. "Get out! At huwag na huwag mo nang hahawakan ang kahit anong gamit dito sa floor na ito. Ever." "But Rafael, she started it. She was being disrespectful." "I said out!" sigaw ni Rafael, na naging dahilan upang manginig maging ang mga baso sa shelf. Nang makaalis si Katrina, hinarap ni Rafael si Margaret. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at isang uri ng pagmamahal na hindi na niya kayang itago. "I'm sorry, Margaret. I'm so sorry." Ngunit habang inilalagay ni Rafael ang kamay ni Margaret sa ilalim ng malamig na tubig sa gripo, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ni Katrina na naiwan sa sahig. Isang maliit na recorder. Isang katanungan ang pumasok sa isip ni Margaret habang tinitiis ang hapdi ng kanyang sugat. Ano ang ni-record ni Katrina? At paano ito gagamitin laban sa kanilang dalawa? Huwag kang malikot, Margaret. Masasaktan ka lang lalo kung hindi natin ito malalagyan ng gamot agad. Ang boses ni Rafael ay puno ng awtoridad. Ngunit may kasamang lambot na hindi pa naririnig ni Margaret kailanman. Sa loob ng maliit at tahimik na klinik ng executive floor, tanging ang tunog ng banayad na pag-ikot ng aircon ang bumabasag sa katahimikan. Nakaupo si Margaret sa gilid ng puting kama, habang si Rafael ay nakaluhod sa kanyang harapan, hawak ang kanyang nasugatang kamay ng may matinding pag-iingat. Nararamdaman ni Margaret ang bawat paghinga ni Rafael sa kanyang balat. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa bango ng mamahaling pabango ng lalaki. Isang kombinasyong tila nagpapahinto sa tibok ng kanyang puso. Sa bawat dampi ng malamig na ointment sa kanyang namumulang braso, tila may kuryenteng gumuguhit sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay. Gusto niyang sabihing kayanan niya ang sarili. Ngunit ang kanyang katawan ay tila ayaw sumunod sa dikta ng kanyang isip. "Sir, ako na po."
Nakakahiya po sa inyo. Mahinang bulong ni Margaret. Ang kanyang paningin ay nakapako sa sahig. I said stay still. Pag-uulit ni Rafael, hindi iniangat ang tingin mula sa sugat ng dalaga. Kasalanan ko ito. Kung hindi kita pinabalik dito, hindi ka sana sasaktan ni Katrina. Sa sandaling iyon, inangat ni Rafael ang kanyang paningin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang sulyap na puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng bibig. Nakita ni Margaret sa mga mata ni Rafael ang isang uri ng lungkot at pagsisisi. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang isang apoy na tila ngayon lamang nagliliyab. Ang puso ni Rafael ay mabilis din ang pintig, isang katotohanang hindi niya na kayang itago sa sarili. Kailan pa nagsimulang maging ganito kahalaga sa akin ang babaeng ito? Ang tanong ni Rafael sa kanyang sarili. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Margaret. Ang kanyang hinlalaki ay banayad na gumuhit sa balat ng dalaga. Tila ba tinitiyak kung ito ay totoo o isang pananaginip lamang? Bakit ang lakas ng loob mong harapin ang lahat, Margaret? Bakit hindi ka lumalaban para sa sarili mo? Dahil wala po akong karapatang lumaban, sir, sagot ni Margaret, habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ang mga tulad ko, ang tanging magagawa lang ay ang tumayo at tanggapin ang bawat dago. Huwag mong sabihin yan, giit ni Rafael, ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Simula ngayon, hindi mo na kailangang tumayo ng mag-isa. I won't let anyone hurt you again. Not even Katrina. Not even my aunt. Ang kilig na bumalot sa silid ay tila isang makapal na kumot, nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na realidad. Ngunit ang bawat magandang sandali ay tila may kasunod na bagyo. Ang pag-vibrate ng cellphone ni Rafael sa ibabaw ng lamesa ay lumikha ng isang nakakaabalang tunog sa gitna ng kanilang paglalapit. Nang sagutin ni Rafael ang tawag, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay na kanina ay maingat na humahawak kay Margaret ay nagsimulang manginig. Ano? Paanong nangyaring nawawala siya? Nasaan ang mga nurse? Nasaan ang security? Sigaw ni Rafael sa kabilang linya. Napatayo si Margaret sa kaba. Anong nangyari, sir? Si Lola Esperanza. Nawawala siya, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Sabi ng yaya, tumakas daw siya sa gate habang naglilinis ng garden. Ang huling nakita sa GPS ng kanyang relos bago ito mamatay ay papunta sa direksyon ng... Tumigil si Rafael at tumingin kay Margaret. Papunta sa Barangay Pag-asa. Papunta sa inyo, Margaret. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng dalawa. Mabilis silang sumakay sa sasakyan ni Rafael. Binaliwala ang trapiko at ang masamang panahon. Ang bawat minuto ay tila 1 taon para kay Rafael. Ang kanyang isip ay puno ng masasamang senaryo. Ang kanyang lola, na matanda na, malilimutin at mag-isa sa gitna ng magulong kalsada. Pagdating nila sa Barangay Pag-asa, ang dilim ay bumabalot na sa paligid. Ang mga eskinita ay masikip at puno ng mga taong nagtataka sa pagdating ng isang marangyang sasakyan. Bumaba sina Margaret at Rafael. Ang bawat hakbang nila sa putikan ay tila paghahabol sa oras. Lola! Lola Esperanza! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay gumaralgal na sa tindi ng pag-aalala. Pagdating nila sa harap ng maliit na dampa ni Margaret, doon nila nakita ang matanda. Nakaupo si Doña Esperanza sa lumang hagdanang kahoy, basa ng ulan at nanginginig sa lamig. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang kanyang hitsura. Hindi siya umiiyak, kundi nakangiti, habang nakatingin sa isang lumang puno ng mangga sa tapat ng bahay. Nandito na tayo, Amelia, mahinang sabi ni Doña Esperanza nang makita sina Margaret at Rafael. Nandito na tayo sa bahay kung saan mo itinago ang lihim. Napatigil si Margaret. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Tumingin siya kay Rafael
At nakita niyang ang CEO ay nakatitig din sa kanya ng may matinding kuryosidad. "Anong lihim, Lola?" tanong ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang lola. Itinuro ng matanda ang loob ng bahay ni Margaret sa madilim na sulok kung saan nakatago ang mga lumang gamit ng kanyang inang si Amelia. Ang lihim na sisira sa pamilya de Villa at ang lihim na magliligtas sa ating lahat. Isang kidlat ang gumuhit sa langit, nagbigay ng panandaliang liwanag sa mukha ni Margaret na bakas ang takot. Ano ang alam ni Doña Esperanza tungkol sa kanyang ina? At anong lihim ang nakatago sa loob ng kanyang maliit na tahanan? Ang karalitaan ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng marangal na puso, ngunit ito ang pinakamatinding pader na humaharang sa katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Ang boses ni Margaret ay tila isang piping pagsusumamo sa gitna ng hagupit ng ulan habang binubuksan niya ang pinto ng kanyang maliit na dampa. Sa kanyang likuran, bit-bit ni Rafael si Doña Esperanza na tila isang marupok na manika. Ang bawat hakbang ng CEO sa loob ng bahay ni Margaret ay may kasamang tunog ng sapatos na tumatama sa basang sahig na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Ang amoy ng luma at mamasa-masang kahoy ay humahalo sa bango ng ulan, isang kapaligirang napakalayo sa kinagis ng luho ni Rafael. Dahan-dahang inihiga ni Rafael ang kanyang lola sa kaisa-isang katre sa loob ng silid. Ang kumot na nakalatag doon, bagaman luma at may mga tupi, ay amoy malinis at tila puno ng pagmamahal. Nararamdaman ni Rafael ang bawat pintig ng kanyang puso, hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding hiya na nararamdaman niya para sa kanyang lola at para sa sarili niya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang realidad ng buhay ni Margaret nang walang anumang filter. "Pasensya na po, Sir Rafael. Ito lang po ang makakaya ng bahay ko," bulong ni Margaret habang nagmamadaling kumuha ng tuyong tuwalya at isang lumang sweater ng kanyang inang si Amelia. "Huwag kang humingi ng paumanhin, Margaret," tugon ni Rafael. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng senseridad. Nakatingin siya sa paligid, sa maliit na lamesang kainan na may isang silya, sa munting altar na may aandap-andap na kandila, at sa mga retrato ng ina ni Margaret na nakasabit sa dingding. "Dito, pakiramdam ko ay mas ligtas ang lola ko kaysa sa sarili naming mansyon." Habang pinupunasan ni Margaret ang basang buhok ni Doña Esperanza, ang matanda ay nagsimulang gumalaw at bumulong. Ang kanyang mga mata ay dilat ngunit tila nakatingin sa isang panahong 2 dekada na ang nakalilipas. Ang bawat salita niya ay tila isang piraso ng puzzle na pilit na binubuo sa gitna ng kadiliman. "Ang papeles, Amelia, ang papeles na ibinigay sa iyo ng aking asawa bago siya mawala," mahinang sabi ni Doña Esperanza. Ang kanyang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa braso ni Margaret. "Huwag mong hahayaang makuha iyon ni Imelda. Sisirain niya ang lahat. Sisirain niya ang karapatan ng tunay na tagapagmana." Napatigil si Margaret. Ang pangalang Imelda ay tila isang sumpa na nagpalamig sa hangin sa loob ng silid. Tumingin siya kay Rafael at nakita niyang ang CEO ay nakatitig din sa kanya ng may halong gulat at pagdududa. Alam ni Rafael na ang kanyang tita Imelda ay may itinatagong ambisyon, ngunit ang marinig ito mula sa sariling bibig ng kanyang lola ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang mga kinatatakutan. "Anong papeles ang sinasabi niya, Margaret?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. "Hindi ko po alam, sir. Ang tanging alam ko lang ay may isang lumang baul si nanay na hinding-hindi niya ipinapabukas sa akin," sagot ni Margaret, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Sabi niya, ang laman daw niyon ay mga alaala ng isang buhay na ayaw na niyang balikan. Tumayo si Margaret at lumapit sa madilim na sulok sa ilalim ng kanyang munting altar. Doon, sa likod ng mga lumang tela, ay nakatago ang isang maliit na baul na gawa sa matigas na kahoy.
Ang bawat paghipo ni Margaret sa alikabok sa ibabaw nito ay tila paggising sa isang natutulog na higante. Dahan-dahan niyang inilabas ang baul at inilapag sa lamesa. Ang tunog ng kahoy na tumatama sa lamesa ay tila isang hudyat ng paparating na unos. Tumingin si Margaret kay Rafael at sa isang sandali, tila nagkaunawaan ang kanilang mga kaluluwa. Ang lihim na nakatago sa loob ng baul na ito ay maaaring maging tulay para sa kanilang dalawa. O kaya naman ay ang mitya na tuluyang susunog sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Binuksan ni Margaret ang baul. Ang kalawangin na kandado ay lumikha ng isang matinis na tunog bago ito tuluyang bumigay. Sa loob, nakita nila ang mga lumang sulat, isang kupas na kwintas at isang makapal na brown envelope na may selyo ng isang kilalang law firm mula sa nakaraan. Kinuha ni Rafael ang envelope. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga dokumentong nasa loob. Ang bawat pahina ay tila isang pasabog na nagpapaguho sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang diwa ng kanyang lolo, ang tunay na hatol ng mana, at ang katotohanan tungkol sa kung bakit pinalaya si Amelia sa mansyon. Lahat ay narito. Hindi ito maaari. Bulong ni Rafael. Ang kanyang mukha ay biglang namutla sa tindi ng revelasyon. Bakit, sir? Sir, ano po ang nakasulat? Tanong ni Margaret. Ang kanyang kuryosidad ay nahahaluan na ng matinding takot. Tiningnan siya ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati at isang uri ng pagmamahal na may kasamang matinding sakit. Margaret, ang nanay mo, si Amelia, hindi lang siya yarsya o nurse sa pamilya namin. Bago pa man matapos ni Rafael ang kanyang sasabihin, isang malakas na tunog ng busina ng sasakyan ang narinig sa labas ng bahay. Ang liwanag ng headlights ay tumagos sa mga siwang ng dingding, tila isang mapanghimasok na mata sa gitna ng kanilang sandali. Pumasok si Katrina at Tita Imelda sa loob ng bahay kasama ang ilang armadong security guards. Ang mukha ni Imelda ay kasing talim ng isang kutsilyo at ang kanyang ngangisi ay tila isang hatol ng kamatayan para sa sino mang haharang sa kanyang dinadaanan. Ibigay mo sa akin ang envelope na yan, Rafael, utos ni Imelda. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Bago ko pa ipag-utos na sunugin ang dampa na ito, kasama ang lahat ng basurang narito. Napatayo si Margaret sa harap ni Rafael, tila isang kalasaglaban sa kasamaan. Ngunit ang mas malaking katanungan ay hindi ang banta ni Imelda, kundi ang katotohanang hawak ni Rafael. Ano ang kinalaman ni Amelia sa pamilya De Villa na handang pumatay si Imelda para lamang maitago ito? Ibigay mo sa akin ang envelope na yan, Rafael. Huwag mong hayaang ang isang pirasong papel ang sumira sa lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin para sa kumpanya. Ang boses ni Tita Imelda ay tila isang malamig na bulong ng ahas sa gitna ng maliit at madilim na dampa ni Margaret. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakatitig sa brown envelope na mahigpit na hawak ni Rafael. Sa likod niya, si Katrina ay nakangisi ng may halong pandidiri, habang ang mga security guard ay nakatayo sa pintuan, tila mga pader na humaharang sa anumang pagkakataon upang makatakas. Nararamdaman ni Margaret ang bawat mabilis na tibok ng kanyang puso, tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ang amoy ng ulan na pumapasok sa mga siwang ng dingding ay humahalo sa bango ng mamahaling pabango ni Imelda, isang kombinasyong tila sumasakal sa kanyang hininga. Tumingin siya kay Rafael at nakita niyang ang mga panga ng CEO ay nagngangalit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa matinding galit at pagkabigla. Pinaghirapan natin, tita? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng talim. O pinaghirapan mong itago? Ang nakasulat dito, ang pangalang Amelia Santos. Siya ang itinalagang tagapagmana ng kalahati ng mga lupain ng lolo bago siya mamatay.
At ikaw ang nagpaalis sa kanya. Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Imelda. Isang tunog na walang kagalakan at puno ng kamandag. Inheritance? Para sa isang hamak na nurse? Isang katulong na nangarap na maging bahagi ng pamilya De Villa? Rafael, gising! Ang babaeng yan ay ginamit lamang ang lolo mo. At ang anak niyang si Margaret, tinitingnan mo ba siya? Siya ang bunga ng pagkakamali ng nakaraan na dapat ay matagal nang ibinaon sa lupa. Huwag niyo pong pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko. Sigaw ni Margaret, ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Humakbang siya palapit. Hinarap ang babaeng kinatatakutan ng lahat. Ang nanay ko ay isang marangal na babae. Wala siyang kinuha sa inyo na hindi sa kanya. Talaga? Pangungutya ni Katrina habang lumalapit kay Margaret at pilit na itinutulak ang balikat nito. Tingnan mo ang paligid mo, Margaret. Ang dumi, ang amoy, ang kahirapan. Dito ka nararapat. Huwag kang mangarap na ang isang pirasong papel ay gagawin kang prinsesa. Basura ka noon at basura ka pa rin ngayon. Sa gitna ng tensyon, si Doña Esperanza, na kanina ay tila natutulog, ay biglang nagmulat ng mata. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas, tila may inaabot sa hangin. Amelia, ang tram na ginto, ang tanda ng ating sumpaan. Napatigil ang lahat. Naalala ni Margaret ang lumang tram o pangkulot ng buhok na nakita niya sa baul ng kanyang ina. Ang katulad na bagay na hinahanap ni Rafael sa mga nakaraang araw. Ang tram na yun ay hindi lamang isang alahas. Ito ay ang pisikal na patunay ng pagkilala ng lolo ni Rafael kay Amelia bilang bahagi ng pamilya. Mabilis na kumilos si Imelda. Kunin niyo ang envelope na yan. Ngayon na. Utos niya sa mga guards. Agad na humarang si Rafael sa harap ni Margaret. Ang kanyang katawan ay nagsilbing kalasaglaban sa mga lalaking papalapit. Ang bawat tunog ng pakikipagbuno, ang pagkiskis ng sapatos sa sahig, ang mabigat na paghinga at ang kalansing ng mga gamit na natutumba ay tila isang gulo na walang katapusan. Tumakbo ka na, Margaret. Dalhin mo ang envelope at si Lola. Sigaw ni Rafael habang pilit na pinipigilan ng dalawang guards. Kinuha ni Margaret ang envelope at inalalayan ang nanginginig na si Doña Esperanza. Ngunit bago pa man sila makarating sa likod na pinto, isang kamay ang humablot sa buhok ni Margaret. Si Katrina, na ang muka ay balot ng galit, ay pilit na inaagaw ang envelope. Hindi ka makakaalis dito, Linta, sigaw ni Katrina. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang malakas na kulog ay yumanig sa buong dampa. Ang ilaw na andap-andap ay tuluyang namatay. Iniwan silang lahat sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng katahimikan, tanging ang mabilis na paghinga ni Margaret at ang mahinang bulong ni Doña Esperanza ang naririnig. Ang katotohanan ay hindi kayang patayin ng dilim. Nang muling gumuhit ang kidlat, nakita ni Margaret ang isang bagay na hindi niya inasahan. Si Rafael ay nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang envelope. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matinding pighati habang nakatingin sa portrait ni Amelia sa dingding. Isang katotohanan ang biglang sumagi sa kanyang isip. Isang bagay na mas malalim pa sa mana at pera. Tita Imelda, mahinang sabi ni Rafael. Ang boses ay nanginginig. Bakit mo ipinalaglag ang balitang patay na si Amelia nung umalis siya? Bakit mo sinabi sa lolo na kinalimutan na niya kami? Isang katanungan ang bumabagabag sa isip ni Margaret. Anong ugnayan ang meron sa pagitan ng kanyang ina at ng ama ni Rafael? At bakit tila ang bawat pahina ng envelope na yon ay nagsasabi ng isang kwento ng pag-ibig na ipinagkait at pamilyang pinagwatak-watak? Hindi. Hindi totoo yan. Ang babaeng yan, si Amelia, ay isa lamang aliping nangarap ng mataas. Ang boses ni Tita Imelda ay parang kalawangin na lagare na pilit pumuputol sa katahimikan ng dampa. Sa gitna ng dilim, tanging ang kidlat na dumadaan sa bintana ang nagbibigay ng liwanag sa mukha niyang puno ng puot.
Hawak ni Rafael ang brown envelope. Ang kanyang mga kamay ay naninigas sa higpit ng pagkakahawak dito. Ang mga dokumentong nasa loob ay tila mga buhay na saksi sa isang kasalanang itinago sa loob ng mahabang panahon. Tita, ang mga papeles na ito may pirmado ng mga abogado at ang selyo ng notaryo ng pamilya. Wika ni Rafael, ang boses ay seryoso at walang emosyon. Isang pader ng katotohanan na hindi kayang tibagin ng kahit anong sigaw. Si Amelia, hindi siya basta nurse lang. Siya ang legal na asawa ni Papa bago ka pumasok sa buhay niya. At si Margaret, siya ang tunay na tagapagmana. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat paghinga ay tila isang mabigat na pasanin. Si Margaret, na nakatayo sa tabi ni Doña Esperanza ay nanigas. Ang mga salitang narinig niya ay tila mga martilyong tumama sa kanyang ulo. Anak ng ama ni Rafael, tagapagmana, ang lahat ng hirap, ang lahat ng pangungutya, ang lahat ng luha, ay bunga ng isang kasinungalingang itinayo sa ibabaw ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Isang malaking kasinungalingan. Sigaw ni Katrina na akmang lululukso patungo kay Margaret upang sabunutan ito. Ngunit mabilis na humarang si Rafael, isang matibay na harang na hindi kayang lampasan. Huwag mo siyang hawakan, babala ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Katrina, ang nakikita mo sa harap mo ay hindi isang katulong. Ito ay ang kapatid ko. Ang salitang kapatid ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng dampa. Si Margaret, na nakaramdam ng pagkahilo, ay napakapit sa balikat ni Doña Esperanza. Ang matanda, sa kabila ng kanyang karamdaman, ay dahan-dahang ngumiti. Tila isang taong nakakita ng liwanag sa dulo ng mahabang tunnel ng kadiliman. Amelia, ang aking anak, na si Amelia. Bulong ni Doña Esperanza. Mabilis na nagkatinginan sina Imelda at Katrina. Ang kanilang mga mukha, na kanina ay puno ng pagmamalaki, ay unti-unting napalitan ng takot. Alam nila na kapag ang katotohanan ito ay nakarating sa Board of Directors ng De Villa Tower, ang lahat ng kanilang ninakaw at itinago ay mababawi. Guards! Kunin niyo ang envelope! Ngayon na! Utos ni Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ngunit bago pa man makakilos ang mga bantay, biglang bumukas ang pinto ng dampa. Ang ilaw ng mga flashlight mula sa labas ay bumulagta sa kanila. Ang mga pulis, na tinawagan ni Rafael bago pa sila makarating sa bahay ni Margaret, ay nakapalibot na sa buong lugar. Ang tunog ng mga sirena sa malayo ay tila isang awit ng katarungan na matagal nang hinihintay. Imelda de Villa at Katrina de Villa, kayo ay inaresto dahil sa tangkang pananakot at illegal detention. Anunsyo ng opisyal habang dahan-dahang lumalapit. Si Imelda, na ang buong mundo ay tila gumuho sa isang iglap, ay tumingin kay Rafael nang may halong puot at pagmamakaawa. Rafael, anak, mag-usap tayo. Huwag mong hayaang ang babaeng ito ang sumira sa lahat ng itinayo natin. Ang itinayo niyo ay gawa sa kasinungalingan, tita. Sagot ni Rafael habang unti-unting lumalapit kay Margaret. At oras na para itayo ang katotohanan sa ibabaw nito. Nang ilabas ang mga babae sa dampa, naiwan sina Margaret at Rafael sa gitna ng katahimikan. Ang ulan ay humina na at ang mga bituin ay nagsimulang sumilip sa madilim na langit. Inabot ni Rafael ang kamay ni Margaret. Ang kanyang haplos ay banayad, puno ng pag-aalala at paghingi ng tawad. Margaret, alam kong marami akong kailangang ipaliwanag, wika ni Rafael. Hindi ko alam na kapatid kita. Hindi ko alam na ang taong kinatagpo ko sa hallway noon ay ang mismong dugong ipinagkait sa akin ng tadhana. Tumingin si Margaret sa malayo. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Ang saya na may pamilya na siya. Ang lungkot sa nakaraan ng kanyang ina.
at ang nakakalitong nararamdaman niya para sa lalaking nasa harap niya. "Kapatid?" tanong ni Margaret. Ang kanyang boses ay mahina. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, Rafael, ito ang katotohanan? "Oo," sagot ni Rafael, habang ang isang butil ng luha ay tuluyang gumulong sa kanyang pisngi. "Ngunit sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang babaeng nagpatibok ng puso ko sa paraang hindi ko maintindihan. Ito ba ay isang sumpa? O ito ba ang paraan ng tadhana para paglapitin tayo?" Sa loob ng dampa, ang liwanag ng kandila ay patuloy na nagliliyab, nagbibigay ng anino sa kanilang dalawa. Dalawang pusong naghahanap ng katarungan, dalawang kaluluwang tila pinagtagpo sa gitna ng unos upang hanapin ang kanilang tunay na tahanan. Magkapatid tayo. Sa dugo, sa pangalan. Ngunit ang puso ko, bakit hindi ito sumusunod sa katotohanan ito? Ang tanong ni Rafael ay parang isang pait na humahaplos sa puso ni Margaret. Nakatayo sila sa gitna ng madilim na kalsada sa labas ng dampa. Habang ang mga sirena ng pulisya ay dahan-dahang lumalayo, iniwan silang dalawa sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang ulan ay huminto na, ngunit ang lupa ay nananatiling maputik. Isang saksi sa lahat ng mga luhang nabuhos sa loob ng gabing iyon. Tumingin si Margaret sa malayo. Ang kanyang buong buhay ay tila isang telang hinabi ng mga kasinungalingan. At ngayong natanggal na ang mga hibla ng panlilinlang, ang tanging naiwan ay ang hubad na katotohanan. Ang lalaking kanyang hinangaan, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay ang lalaking hindi niya dapat mahalin. "Rafael, hindi ito tama," mahinang sagot ni Margaret. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ang dugo, ang pangalan, ang lahat ng ito ay masyadong mabigat. Paano natin haharapin ang mundo kung ang simula natin ay nakatali sa isang maling akala?" Lumapit si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati na tila isang dagat na walang hangganan. "Hindi ko piniling mahulog sa iyo, Margaret. Hindi ko rin piniling maging kapatid mo. Pero sa harap ng lahat ng ito, hindi ko kayang itapon ang nararamdaman ko. Ang damdamin ko para sa iyo. Hindi ito nagbabago kahit pa may pangalan na ang koneksyon natin." Ngunit bago pa man makasagot si Margaret, isang boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Mula sa loob ng dampa, lumabas si Doña Esperanza. Ang kanyang lakad ay maingat, ang kanyang mga mata ay malinaw na tila nakakita ng isang himala. "Hindi kayo magkapatid," mahinang sabi ng matanda. Napatigil ang tibok ng puso ni Margaret. Tumingin siya kay Rafael at ang CEO ay nakatitig din sa kanyang lola nang may matinding pagkalito. "Lola, anong sinasabi mo?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na tila isang taong uhaw sa disyerto. "Amelia, siya ay anak ng aking asawa sa ibang babae." "Oo, ngunit si Rafael." Huminto ang matanda. Huminga ng malalim. "Si Rafael ay hindi tunay na Devilla. Siya ay anak ng kapatid ng aking asawa na ipinagkatiwala sa amin noong sanggol pa lamang siya upang protektahan mula sa isang madilim na nakaraan." Ang gabi ay tila yumanig. Ang bawat salita ni Doña Esperanza ay tila mga kidlat na humahati sa kadiliman. Si Rafael, ang taong kinatatakutan nilang maging kapatid ni Margaret, ay walang kinalaman sa dugo ng mga Devilla na nagdulot ng lahat ng pighati kay Amelia. Si Rafael ay anak ng aking kapatid na pumanaw na, pagpapatuloy ni Doña Esperanza. Kaya walang dugo na nagbubuklod sa inyo. Ang tanging nagbubuklod sa inyo ay ang kasaysayang pinagtagpo ng tadhana. Si Margaret, na halos hindi makahinga sa gulat, ay napaluhod sa basang lupa. Ang bigat ng mundo na nakapatong sa kanyang balikat ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding kalituhan at ligaya na hindi niya maipaliwanag. Tumingin si Rafael kay Margaret. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Nakikinig ka ba, Margaret?" tanong ni Rafael, habang unti-unting lumalapit
at hinahawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ako kapatid mo, walang hadlang sa pagitan natin. Ngunit sa gitna ng sandaling ito, isang itim na van ang mabilis na huminto sa dulo ng eskinita. Ang pinto ay bumukas at isang grupo ng mga armadong lalaki na kasabwat ni Imelda, ang mga natitirang loyalista sa kanyang korupsyon, ang lumabas. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na baril na katutok sa dampa ni Margaret. "Huwag kayong gagalaw!" Sigaw ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay puno ng puot. "Ang kumpanya ay mawawala sa mga dibilya at kung hindi namin makukuha, walang sino man ang makakakuha." Isang putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Si Rafael, sa isang mabilis na reflex, ay binalot ang kanyang katawan sa paligid ni Margaret upang protektahan ito. Ang tunog ng bala na tumama sa matigas na kahoy ng dingding ng dampa ay tila hudyat ng isang laban na hindi pa natatapos. Sa gitna ng kaguluhan, si Margaret ay nakayakap kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Nagdarasal na sana ang bawat bala ay hindi tumama sa lalaking kanyang minamahal. "Rafael," bulong ni Margaret. Ang kanyang boses ay puno ng takot. "Huwag kang bibitaw," sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay matatag sa gitna ng panganib. "Hindi tayo matatalo ng mga anino ng nakaraan. Ipaglalaban natin ang kinabukasan." Ngunit sa gilid ng eskinita, nakita ni Margaret ang isang taong hindi inaasahan, ang abogado ni Imelda na may hawak na detonator. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi bago ito pinindot. Ang apoy ay nagsimulang gumapang sa mga poste ng dampa. Ang dampa ni Margaret ay unti-unting nilalamon ng apoy. Sa loob ng nagbabagang apoy, ang tanging pag-asa na lamang nila ay ang makatakas bago sila tuluyang kainin ng naglalakihang dila ng apoy. "Kapit lang, Margaret. Huwag kang bibitaw sa kamay ko." Ang boses ni Rafael ay tila isang angkla sa gitna ng rumaragasa at naglalakihang dila ng apoy na unti-unting lumalamon sa loob ng dampa. Ang init ay hindi na lamang mainit, kundi nakapapaso. Tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanilang balat. Ang usok na kulay abo ay humahalo sa hangin, nagpapahirap sa kanilang paghinga, at sa bawat segundo, ang bawat piraso ng kahoy at yero ay tila bumabagsak, naglalabas ng mga tunog na kasing lakas ng kulog. Niyakap ni Rafael ang baywang ni Margaret. Ginamit ang kanyang katawan upang protektahan ang dalaga mula sa nagbabagsakang mga nagbabagang kahoy. Sa kabila ng panganib, ang bawat pintig ng kanilang mga puso ay naglalaban sa ingay ng apoy. "Rafael, paano si Lola?" Sigaw ni Margaret. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, habang ang mga mata niya ay naghahanap kay Doña Esperanza sa gitna ng makapal na usok. "Nasa likuran ko siya. Huwag kang titingin sa likod, tumakbo lang tayo," sagot ni Rafael. Gamit ang kanyang malakas na balikat, sinipa ni Rafael ang pinto sa likuran ng dampa na kanina ay hinarangan ng mga galamay ni Imelda. Ang pinto ay lumipad ng malakas, lumikha ng isang maingay na tunog ng kahoy na nababasag. Sa harap nila ay ang madilim na eskinita, ngunit sa kabila ng kadiliman, ang liwanag ng apoy mula sa likod nila ay tila nagpapamalas ng panganib na kanilang tinatakasan. Tumakbo sila ng mabilis, ang kanilang mga paa ay tumatama sa maputik na lupa. Sa likod nila, ang dampa ni Margaret, ang kaisa-isang lugar na nag-iingat sa lahat ng kanyang alaala at lihim, ay unti-unti nang nagiging abo. Ang bawat pagbagsak ng bubong ay tila ang huling paalam ng nakaraan ni Margaret, isang nakaraang puno ng hirap, ngunit puno rin ng pag-asa. Huminto sila sa ilalim ng isang matandang poste ng ilaw, malayo sa lugar ng sunog. Humihingal si Rafael. Ang kanyang suit ay punit-punit at puno ng uling, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok kay Margaret. Tinitiyak na ang dalaga ay ligtas. "Ligtas na tayo!"
Hingal na sabi ni Rafael habang unti-unting inilalayo ang buhok ni Margaret sa kanyang mukha. Ngunit sa gitna ng kanilang paghinga, isang anino ang lumitaw sa dulo ng eskinita. Hindi si Imelda, hindi ang kanyang mga galamay. Isang lalaking nakasuot ng itim, may hawak na telepono, ang nanonood sa kanila nang may malamig na ngiti. Ang abogado ni Imelda, ang lalaking nagplano ng lahat. Maganda ang palabas, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Sayang lang at hindi kayo natupok ng apoy. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang mga ebidensya sa loob ng envelope na sunog na kasama ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Margaret. Ang envelope, ang tanging patunay ng katotohanan. Hindi, bulong ni Margaret. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa kanyang dibdib. Ngunit hindi natinag si Rafael. Sa halip na magalit, dahan-dahang ngumiti ang CEO. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na USB drive. Akala niyo ba ay iyon lang ang tanging kopya? Ang bawat dokumento sa loob ng envelope ay nascan ko na bago pa tayo pumunta sa bahay ni Margaret. Ang lahat ng katotohanan ay nakatago na sa isang secure cloud server na hindi niyo kayang abutin. Yung nangiti ng abogado ay biglang naglaho. Ang kanyang mukha, na kanina ay mapagmataas, ay unti-unting namutla. Ang batas ay hindi nakatali sa papel, kundi sa katotohanan. Patuloy ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. At ang katotohanan ito ay ilalabas ko sa publiko bukas na bukas din. Habang ang mga pulis ay dumarating upang hulihin ang abogado, tiningnan ni Rafael si Margaret. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, hindi na bilang dalawang taong nakatali sa isang maling akala, kundi bilang dalawang taong malaya. Malaya sa nakaraan, malaya sa kasinungalingan, at malaya na mahalin ang isa't isa. Margaret, tawag ni Rafael, habang ang apoy sa malayo ay unti-unting namamatay. Ngayong wala na ang lahat ng hadlang, handa ka na bang bumuo ng panibagong simula? Tiningnan ni Margaret ang apoy na unti-unting naglalaho. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa, ay tila mga aninong nalusaw na sa init ng apoy. Inabot niya ang kamay ni Rafael. Ang bawat daliri nila ay nagdapo. Isang pangako na sa kabila ng lahat, sila ay mananatiling magkasama. Oo, Rafael, sagot ni Margaret. Ang kanyang boses ay puno ng tamis at lakas. Handa na akong mabuhay para sa sarili ko at handa na akong makasama ka. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang dalawa ay naglakad palayo sa abo ng nakaraan, patungo sa isang kinabukasan na sila mismo ang humuhubog. Ang katarungan ay nakamit, ang katotohanan ay nangingibabaw, at ang pusong matagal na nagdusa, ay sa wakas ay nakahanap na ng kapayapaan. Ang hangin sa hardin ni Doña Esperanza ay sariwa. May halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita at ang lamig ng isang umagang puno ng pag-asa. 6 na buwan na ang nakalilipas simula ng gabi ng apoy. Ngunit para kay Margaret, tila isang habambuhay na ang lumipas mula nang siya ay isang janitress na pilit na kumakapit sa bawat piraso ng kanyang dangal. Nakatayo siya sa harap ng isang simpleng lapida sa isang tahimik na sementeryo, bit-bit ang isang bungkos ng puting liryo. Sa lapida ay nakaukit ang pangalan ni Amelia Santos. Hindi na siya kailangang magtago sa dilim. Ngayon, dala na niya ang katotohanan na ang kanyang ina ay hindi isang taong dapat ikahiya, kundi isang babaeng may matapang na puso na ipinaglaban ng kanyang dangal hanggang sa huling hininga. Nay, bulong ni Margaret, habang dahan-dahang inilalapag ang mga bulaklak. Nakamit na natin ang katarungan. Wala na silang kapangyarihan na yurakan ang alaala mo. Malaya na tayo. Isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Rafael, ang CEO na dati ay nakasuot ng mamahaling suit at laging nakasimangot ay nakasuot na ngayon ng simpleng polo shirt.
Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nakita. Handa ka na bang umuwi? Tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng lambing. Tumingin si Margaret sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Oo, Rafael. Rafael, handa na ako. Pag-uwi nila sa mansyon ng mga De Villa, na ngayon ay mas tahimik at puno ng buhay, sinalubong sila ni Doña Esperanza. Ang matanda, na ngayon ay mas maayos na ang kalusugan at linaw ng isip, ay nakaupo sa beranda, nanonood sa paglalaro ng mga ibon. Nang makita sila, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang niyang ngiti ng isang taong wala nang pinanghihinayangan. Ang pag-ibig ay hindi natatapos sa pagkapanalo ng laban. Wika ng matanda habang nilalapitan nila ito. Ito ay nagsisimula sa pagpili na manatili kahit sa gitna ng katahimikan. Naupo si Margaret sa tabi ni Doña Esperanza at humilig sa balikat nito, habang si Rafael naman ay naupo sa harap nila. Hawak ang mga kamay ng dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Walang marangyang seremonya, walang ingay ng mga headlines sa dyaryo. Tanging ang tunog ng hangin at ang tibok ng kanilang mga puso ang naririnig. Sa loob ng nakaraang buwan, napatunayan ng korte na walang kinalaman ang dugo ng mga De Villa sa pagkatao ni Rafael. At napatunayan din ang legal na karapatan ni Margaret sa kanyang mana. Ang mga dokumento ay naging susi sa pagbabago ng lahat. Ngunit higit sa kayamanan, ang pinakamalaking napanalunan nila ay ang karapatang mamuhay ng walang takot. Si Tita Imelda at Katrina ay kasalukuyan ang nagbabayad sa kanilang mga kasalanan sa loob ng bilangguan, isang lugar na kasing lamig ng kanilang mga puso. Hindi na sila muling magiging banta sa kapayapaan ng sinuman. Margaret, tawag ni Rafael, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong kapaligiran. Bukas, magsisimula tayo ng bagong proyekto sa De Villa Foundation. Layunin nito na tulungan ang mga taong nasa sitwasyon natin dati, ang mga taong may pangarap ngunit kinukulang sa pagkakataon. Tumango si Margaret, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Gusto kong maging bahagi niyan. Gusto kong makita ang mga babaeng katulad ko na hindi kailangang magtiis ng pang-aapi para lang mabuhay. Sa huling sandali ng paglubog ng araw, hinawakan ni Rafael ang kamay ni Margaret. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangako. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya o sa pera, Margaret. Ito ay tungkol sa atin. Sa bawat araw na darating, pipiliin kitang mahalin. Hindi dahil kailangan natin, kundi dahil gusto nating dalawa. Sa gitna ng katahimikan, nahanap ni Margaret ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong sumakit sa kanila, kundi para sa sarili nilang kalayaan. Ang kapayapaan ay hindi isang destinasyon, kundi isang paglalakbay na kanilang tatahakin ng magkasama. At habang ang bituin ay nagsisimulang magningning sa langit, alam ni Margaret na sa wakas, siya ay nasa tahanan na. Hindi sa bahay na gawa sa kahoy at yero, kundi sa puso ng taong tunay na nagpapahalaga sa kanyang pagkatao. Ang kirot ng kahapon ay naging lakas ng kasalukuyan, at ang pangarap ng bukas ay hindi na lamang isang panaginip. Ito na ang kanilang katotohanan.